Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster. At ito, ang Philippine Camper Stories. Ngayong gabi, magbabalik tayo sa isa sa mga hilig kong pag-usapan, ang mga urban legends. Ang kwento ni Maria Laboy ay isang halimbawa ng urban legend na naghasik ng takot at dilim sa ilang mga bayan ng Kabisayaan na humandong pa di umano sa pagtigil ng mga klase sa mga paaralan at pagtahimik ng ilang bayan pagkagat ng dilim habang nakikiramdam sila kung nasa paligid pa si Maria Labo. Ngunit sino nga ba si Maria Labo at bakit ganoon na lamang ang hindik na hatid ng kanyang pagdalaw? Si Maria Labo ay isang simpleng may bahay na sinasabing nanggaling sa probinsya sa Visayas. Yung ilang nagsasabi ay galing daw siya sa Capiz, yung iba naman ay galing sa Iloilo at iba ay galing sa Negros. Dahil iba-iba ang mga bersyon ng mga kwento, ang ilan ay nagsasabi na si Maria Labo ay may 2 anak, ang ilan naman ay isa lamang daw. Ngunit kahit sa anong bersyon, si Maria Labo ay mayroong asawang pulis. Sa istoryang ito, kinailangan ni Maria Labo ng mga ibang bansa upang makaahon sa hirap ng kanilang buhay. Ang iba-ibang kwento ay nagsasabing sa Canada, yung iba naman daw ay galing siya sa London, at yung iba ay nagpunta naman daw siya sa Middle East. Nakapagtrabaho si Maria Labo bilang isang tagapangalaga ng isang matandang may sakit. Lingid sa kaalaman ni Maria Labo, ang kanyang napasukan ay mayroong tinatagong lihim. Ang napasukang amo ni Maria Labo ay isa palang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Sinasabi na ito ay isang matandang vampira. Yung iba namang kwento ay sinasabing isa nga daw itong matandang aswang. Sa kanyang pamamalagi sa bahay na iyon, hinahainan si Maria Labo ng hilaw na atay na may halong dugo ng kanyang amo. Ayon sa katatapos lamang na Facebook event ng Ateneo University Press, ika ni Alan de Rain, may 3 pamamaraan para maging isang aswang ayon sa librong Aswang Inquiry noong 1998. Ang pagiging aswang ay maaaring hereditary o namamana, contagious o nahahawa, at proactive choice o sariling kusang pagtanggap. Ang pagiging aswang ay sinasabing tinanggap ng kusa ni Maria Labo, lingid sa kanyang kaalaman kung ano ang kanyang kahihinatnan. Ang hindi niya alam ay dito na pala magsisimula ang dilim na kanyang tatahakin. Tinanggap ni Maria Labo ang kapangyarihan ng matandang aswang sa isang episode ng magazine show ng Kapuso Mo Jessica Soho. Ang pagpapasa ng kapangyarihan ng aswang ay sa pamamagitan ng isang itim na mutya. Iniluwa ng matanda ang bilog na tila holen at ibinigay kay Maria at agad naman niyang nilunok. Sa nasabi ko kaninang libro ni Frank Lynch na Aswang Inquiry, ang pagsasali ng itim na sisiw ang paraan ng paglipat ng kapangyarihan ng aswang. Pagkatapos mailipat ay namatay na din ang matandang aswang. Unti-unting nanghina ang katawan ni Maria kaya't siya'y nagpasyang umuwi sa kanilang probinsya. Ngunit tila iba na ang Mariang nakauwi sa bahay ng asawa niya. Kakatwa ang kilos at laging balisa. Isang araw umuwi ang asawa ni Maria sa kanilang bahay galing sa trabaho. Nagtaka ang lalaki na wala ang karaniwang mga sumasalubong ng mga bata tuwing siya ay uuwi. Nakita niya si Maria na naglilinis ng mga hilaw na karne sa labas ng kanilang bahay. Tinanong ng lalaki kung nasaan ang kanyang mga anak. Tumugon lamang si Maria ng pag-alok ng pagkain sa kanyang asawa. Lumitaw ang isa sa mga anak nila ni Maria na umiiyak sa takot at ipinulalas ang kanyang naranasan mula sa kanilang ina. Si Maria ay tila nawala sa kanyang sarili
at sa tindi ng uhaw sa dugo ay pinatay at kinain ng kanyang anak. Itinuro ng natirang anak kung nasaan ang labi ng kanyang kapatid at doon nakita ng lalaki ang tinadtad na katawan ng kaawa-awang bata. Higit pa rito, ang karne na ipinakain sa kanya ng kanyang asawa ay ang katawan ng kanyang pinaslang na anak. Maduwal-duwal ang lalaki sa kanyang nakita. Di naglaon ay nagdilim ang paningin nito at kumuha ng itak sa kanilang bahay. Hinarap niya ang nilalang na isa ng ganap na aswang at saka tinaga ang mukha nito. Nag-iwan ng malaking hiwa sa mukha ni Maria ang itak ng asawa, ngunit ito ay nakatakbo palayo at nakatakas. Simula noon ay nagpasalin-salin na ang kwento ni Maria. Nabanggit sa ibang salin na si Maria ay nagpapagala-gala sa Kabisayaan upang mambiktima. Dahil sa kanyang sugat sa kanyang muka, nakilala si Maria bilang Maria Labo. Ang labo ay isang katagang Ilonggo na ang ibig sabihin ay taga. Para sa akin, ang ngalan ni Maria Labo ay maaari ring isang name recall sa isa pang sikat na historical occult figure na si Marie Laveau ng New Orleans. Si Marie Laveau ay isang babaeng nabuhay noong 1800s at naging kilala sa kanyang pagsasanay ng itim na karunungan na tinatawag na voodoo. Sa isang artikulo sa GMA News Online noong 2017 lamang, sinasabi na sa dami ng salin at dagdag sa kwentong ito, may nakapagsabi pa na si Maria Labo ay makikita na sa Negros bilang isang manikurista. Nabanggit din daw na ang mga klase ay nasuspende dahil sa takot sa kwentong ito. Ngunit ayon sa mga nakapanayam ng team ng GMA News, wala ni isang ulat sa pulisya, sa munisipyo o kahit sa mga paaralan ng kaparehong kwento ng isang babaeng may taga sa muka na kumakain ng tao. Nagkaroon din ng isang bersyon ng pelikula ang istoryang ito noong 2015 at pinamagatang Maria Labo. Ang himpilang Radyo Iloilo ay nagkaroon naman ng kontrobersyal na drama tungkol sa parehong kwento na sinubukan pang pigilan ng lokal na pamahalaan sa pangambang masira ang imahe ng kanilang lugar. Kung napanood ninyo ang pelikulang Resurrection ng Regal Entertainment noong taong 2015, ay makakakitaan din ang kahalintulad na storyline kung saan ang karakter ng aktres na si Isabel Daza na si Mara ay umuwing patay galing sa ibang bansa. Ngunit nabuhay muli bilang isang vampira na nauuhaw sa dugo ng mga taong nakapaligid sa kanya sa kanilang malayo at tahimik na probinsya. Ang kwento ni Maria Labo ay isang modernong urban legend gaya ng unang episode natin tungkol kay Teniente Gamo. Nawiwili akong ungkatin at ihayag lagi ang mga kwentong gaya ng kay Maria Labo dahil isa itong patunay na ang oral tradition ng pagsasali ng kwento sa Pilipinas ay buhay na buhay. Kada kwento ay nag-iiba, nagiging mas detalyado, kumakapal ang storya. Nakakalungkot lang isipin na ang parehong sistema natin ng pagkakwento ay minsan nagiging mitsa ng ating pagkakawatak-watak bilang mamamayan at sinasamantala ng mga makapangyarihan mula sa panahon ng mga mananakop at sa modernong panahon ng ating gobyerno. Natatakot tayo sa mga gaya ni Maria Labo dahil siya ay sumasagisag sa mga bagay na kakaiba. Mga bagay na hindi natin naiintindihan at ang kanyang kaibahan ang nagtutulot ng takot sa karamihan. Nakatatakot ang kwento ni Maria Labo, ngunit mas nakamamangha na isipin na ang kwento niya ay patuloy pa ring nananakot sa atin kahit makalipas ang ilang taon. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung kayo ay may mga kwento ng kababalaghan na gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari nyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa @campfirestoriesph@gmail.com.
Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at Campfire Story PH at Facebook page na Philippine Campfire Stories. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.